Magsimula tayo sa ating kwento kung saan nanlilisik ang mga mata ng ating bida habang kanyang binabantaan ang hangal na sinubukan na patayin ang kanyang alagang sisiw. Sabi pa ng hangal sa ating bida na wala daw siyang pakialam sa kanyang mga pananakot sa kanya, at tanong pa na sabi ng hangal sa ating bida na kung sinusubukan daw ba niya siya na hamanin sa isang laban, at si Wo Hongying naman ay kanyang pinigilan ang ating bida at kanya itong sinabihan na huwag na lang daw niyang intindihin ang kanilang brother. Dahil pupunta pa daw siya sa Holy Sun Ceremony kung kaya huwag na lang daw niya sayangin ang kanyang oras sa ganitong maliit na bagay. At nagyabang naman ang hangal at ito ay nagsalita, nagdibali na lang daw dahil isa daw siyang tanyag na tao kung kaya hindi na daw siya makikipagtalo sa isa lamang banset na manok. At nabigla naman ang ating bida dahil ang kanyang sweetheart na master ay gumamit ng sound transmission, at kanyang sinabihan ang ating bida na gusto daw niyang makipagkita sa kanyang manyakol na disciple doon sa kanyang palas. At agad din naman nagbigay ng paggalang ang ating bida sa dalawa dahil mayroon daw tumawag sa kanya kung kaya padaanin nila siya sa daanan. At sa Chumengdai's Palace, dito makikita nga nakarating na ang ating bida at himala ito ay nagbigay ng paggalang sa kanyang sweetheart na master. At ito ay nagtanong kung ano daw ba ang kinakailangan ng kanyang sweetheart, bakit niya siya pinatawag dito sa ganitong oras. At mayroong pinalabas na isang bagay si Mengdai dahil si Chu Ziyu daw ay tatawid doon sa Heavenly Ladder kung kaya magagamit daw niya itong kasuutan na ito. Nagtanong naman ang ating bida kay Mengdai na kung ang kanyang sweetheart daw ba ay masyadong nag-alala sa kanya. Saad naman ni Mengdai kay Chu Ziyu na huwag daw itong masyadong walang hiya, dahil nag-alala lang daw siya na baka mapahiya siya kapag namatay siya doon. At bigla naman lumapit si Chu Ziyu sa kanyang sweetheart at kanya itong hinawakan, at ito ay tuwang-tuwa habang nagpapasalamat sa kanyang sweetheart dahil sa kanyang binigay na regalo. Pinapangako daw niya na babayaran daw niya ang kabaitan sa kanya ng kanyang sweetheart. Nagtanong naman si Mengdai kay Chu Ziyu na kung ano daw ba ang ginagawa nito, bakit daw ito nakahawak sa kanyang hita. At tumayo na nga si Mengdai at kanyang sinabihan ang ating bida na itigil na daw nila ang kalandian na ito, dahil late na daw sila doon sa Holy Sun Ceremony kung kaya sumunod na ito sa kanya, agad din naman sumang-ayon sa kanya si Chu Ziyu. At napaisip naman ang pasaway na sisiw nga nagtataka daw siya sa master ni Chu Ziyu kung bakit sobrang taray niya kay Chu Ziyu. At mayroong hinagi si Mengdai kay Chu Ziyu na isang scroll, sabi pa ni Mengdai na tingnan daw muna niya ito, at nagtataka naman si Chu Ziyu kung ano daw ba ang nilalaman ng scroll. At nang ito ay nasa kamay na ng ating bida, seryoso naman niya itong tinitingnan. At nakasulat sa scroll ang mga pangalan ng mga challenger upang hamanin ang ating bida sa pagtawid sa Heavenly Stepang Ladder, at nagsalita ang ating bida na ito daw pala ang mga pangalan ng mga lalahok. Sumagot naman si Mengdai na ang nakasulat daw sa scroll na iyan ay ang mga challenger upang hamanin siya sa pagtawid sa Heavenly Stepang Ladder. Yang scroll daw na iyan ay makakatulong sa kanya upang kanyang malaman ang pagkakilanlan ng kanyang mga makakalaban. Natuwa naman ang ating bida at ito ay nagpapasalamat kay Mengdai dahil daw sa kanyang pagpapaalala sa kanya patungkol dito. Ngayon alam na daw niya na ang kanyang master ay masyadong nagmamahal sa kanya. Nainis naman si Mengdai sa mga sinabi sa kanya ni Chu Ziyu at kanya itong pinaalis sa kanyang harapan. At sa Taisu Peak sa Holy Sun Ceremony, dito makikita ang mga maraming dumalo upang kanilang saksihan ang Holy Sun Ceremony, at makikita dito ang mataas na Heavenly Stepang Ladder sa gitna ng kabundukan. At maririnig ang mga sigaw ng mga tao nga dumating na daw si Chu Ziyu. At naghiyawan ang mga disciples habang kanilang tinitingnan si Chu Ziyu at si Mengdai na dumating. Sabi pa nila na ang Yunxia Peak Master daw ay masyadong maganda katulad ng mga sabi-sabi sa mga balita patungkol sa kanya. Hindi na daw nakapagtataka sa isang Heavenly Fragrance Constitutions ang ganitong kagandahan, samantalang ang ating bida naman ay nakangiti lang habang kanyang pinapakinggan ang mga disciples na may pagnanasa sa kanyang sweetheart. At nagsaad naman ang isang matanda sa kanyang disciple na ang tao daw na iyon na bagong dating ay si Chu Ziyu, siya ang paksa ng iyong hamon ngayon. Sumagot naman ang kalbo na disciple na alam na daw niya ang lahat patungkol kay Chu Ziyu kung kaya nasisiguro na daw niya ang kanyang panalo laban kay Chu Ziyu. Ang matanda pala na ito ay nanggaling sa Jiang Family Great, isang saint ancestor, at ang kalbo naman na kanyang disciple ay nanggaling din sa Jiang Family, siya ay si Jiang Zhou. At nagsalita naman ang isang matandang elder na nanggaling sa Taiyi Holy Ground. Siya ay si Kay Daozi, na pinagmamasdan daw niya ang mukha ng ating bida at nakita daw niya ang kanyang kapalaran na maagang pagkamatay,
ngunit buhay pa rin siya kahit papaano, at sumagot naman sa kanya ang isang elder na nanggaling din sa Taiyi Holy Ground na si Joey. Ayon pa sa kanya na ngayong araw daw ay ang Taisu Holy Sun Ceremony, at hindi ba daw ito natatakot na baka masampal siya ng master ni Chu Ziyu sa kanyang mga sinabi patungkol sa kanya. At nagsalita naman ang nanggaling sa Unlimited Realms na ang Fourth Blade Master sa kanyang disciple habang kanyang tinitingnan ng ating bida. Sabi pa niya na habang kanya daw tinitingnan ng disciple na iyon ay kamukha niya ang hitsura ni Demon Chu. Bagaman iba ang kanyang mukha pero makikita daw niya ang kalahati sa kanyang hitsura ang pagkahalintulad kay Demon Chu. At sumagot naman ang kanyang disciple nga nang galing din sa Unlimited Blade Realm na si Long Qingfeng, ayon pa sa kanya na huwag na daw mag-alala ang kanyang master, dahil kahit daw siya pa ang tunay at hindi totoong Demon Chu, ngayong araw ay hindi na mababago na kanya itong pagpira-pirasuhin. At nagsalita naman ang isang batang lalaki sa kanyang lolo na kailangan daw niyang umakyat sa The Heavenly Stepping Stairway ngayong araw. Nakangiti naman ang matanda habang kanyang tinitingnan ang kanyang apo dahil ang kanya daw apo ay katulad din ng kanyang ama noong bata pa. At nagsalita naman sa lahat si Tianjin, ayon pa niya na ang oras daw ay dumating na, ang Holy Sun Ceremony ay magsisimula na, at dinagdag pa ni Tianjin na ang Holy Sun daw ay tatawid sa tulay na mayroong mga inspection at aakyat doon sa Heaven Stairway. At nagpakita na nga sa lahat si Tai Suzy at ito ay nakalutang sa himpapawid habang ito ay nagpapalabas ng makapal na banal na aura sa kanyang paligid, at kanyang pinakalat ang pulang aura sa buong lugar, hanggang umabot sa mga kabundukan. Samantalang ang ating bida naman ay seryoso lang na nakatayo sa harapan ng self-inspection bridge at kanya itong tinitingnan. Dahil masyado daw palang mataas ang kanyang tatawirin para daw itong walang hangganan. At sa isip-isip naman ng ating bida habang sinimulan na niya ang paghakbang sa self-inspection bridge. Na itong self-inspection bridge ba daw ay tinatanong ang iyong sarili kung ikaw ba daw ay nagsisi ng diretso sa iyong puso, at kung ang Holy Sun ay nagdadala ng anumang masamang pag-iisip sa banal na lupa at iyon ang magsanhi na mahulog dito sa banal na tulay, at kung ang puso ng banal na anak ay hindi matatag at nalilito sa mundong mortal ay ito ay magsanhi na magpupumilit na gumawa ng mga hakbang. At makikita na nga ang ating bida nga nakatayo pa rin sa tulay, at ito ay tumigil sa paghakbang at mayroon itong iniisip, at kanyang ipinikit ang kanyang mga mata at kanyang iniisip ang kanyang nakaraang buhay noong siya pa si Demon Chu, dahil itong banal na tulay daw na ito ay sinusubukan ng iyong isip, at ikaw daw ay mahihirapan sa pagtawid dito kung ang iyong pag-iisip ay mahina. At naalala ng ating bida ang kanyang nakaraan noong sila ay hinahabol ng mga kalaban kasama si Liu Hongyi noong wala pa siyang magawa dahil isa pa siyang walang puwang na mahina sa mundo. At nang nakalayo na sila sa mga humahabol sa kanila, sila ay hingal na hingal at pansamantalang nagpahinga upang kanilang maibsan ang kanilang matinding pagod. Dahil sa pangyayari na iyon pinapangako ng ating bida kay Liu Hongyi na siya daw ay magiging mas malakas pa kumpara sa iba, dahil ayaw na daw niyang mapahiya pa sa ibang mga tao. Masyadong nag-alala naman si Liu Hongyi sa ating bida at kanyang hinawakan ang mukha nito, at kanya itong sinabihan na nandito lang daw siya para sa kanya, nabigla naman ang ating bida sa paghawak sa kanyang mukha ni Liu Hongyi. At kanya din naalala noong panahon nga nagalit sa kanya si Liu Hongyi at sinabi sa kanya ni Liu Hongyi na nagiging ibang tao daw siya at mas lalo na daw siyang walang puso. At dinagdag pa ni Liu Hongyi sa ating bida noon na kung bakit pa daw siya kailangan na umalis at sumali sa Immortal Sword Sect, gusto daw niya mamatay kasama ang ating bida. At sa kasalukuyan, makikita ang mga disciples nga nanunood sa ating bida at kanila itong tinawanan dahil bakit hindi pa daw gumagalaw ang ating bida. Ayon din ng isa maari ba daw nga hindi makatawid sa tulay si Chu Ziyu. Nagulat naman si Meng Dai at si Tao Yao at ito ay labis nga nag-alala dahil bakit hindi pa daw gumagalaw si Chu Ziyu sa banal na tulay, at naalala ng ating bida ang kanyang nakaraan noong nagpaalam siya kay Liu Hongyi, at siya ay nangako sa kanya na siya daw ay magbalik upang sunduin siya, at sa isip-isip naman ng ating bida na hindi daw niya inakala na 50 taon na ang nakalipas simula noong nagpaalam siya sa babae na iyon. At naglakad na nga ng seryoso si Chu Ziyu sa banal na tulay, habang ang mga manunood naman ay napasabi na si Chu Ziyu daw ay gumalaw na upang kanyang lagpasan ang banal na tulay. At makikita ang ating bida na mabilis nga naglakad sa banal na tulay nang wala man lang kahirap-hirap, ang mga tao naman nga nakakita sa kanya ay nasabi na lang nila na kung gaano daw ba kalakas ang kaisipan ni Chu Ziyu dahil hindi man lang siya nahulog sa kanyang mabilis na paglalakad sa tulay.
At sa isip-isip naman ni Meng Dai habang kanyang pinapanood si Chu Ziyu na ang kanya daw mapanghimagsik na estilo ay hindi siya dapat etali ng mga mortal na ugnayan at malamang naalala niya ang kanyang mga magulang na namatay sa mga halimaw noong siya ay gumawa ng kanyang mga unang hakbang. At nagulat naman si Meng Dai nang biglang sumigaw si Tao Yao ng napakalakas at ito ay tuwang-tuwa habang kanyang sinigaw na gawin daw ng kanyang senior ang kanyang buong makakaya. At nagtanong si Meng Dai kay Tao Yao na kung mayroon ba daw itong pagtingin kay Chu Ziyu. Samantalang hindi pa rin tumigil si Tao Yao sa pagsuporta sa ating bida sa harapan ni Meng Dai na parabang nagseselos na sa mga pinaggagawa ni Tao Yao upang suportahan lang ang ating bida, at nagsalita si Tao Yao kay Meng Dai habang namumula ang kanyang mukha. Ayon pa niya na tama daw ang kanyang master, mayroon daw siyang pagtingin sa kanyang senior at gusto daw niya itong mapang-asawa. Gulat naman si Meng Dai sa kanyang mga narinig kay Tao Yao at ito ay hindi makapaniwala. At kanyang sinabihan si Tao Yao na hindi daw siya pumapayag sa kanyang gusto na pakasalan si Chu Ziyu. At nagulat naman si Tao Yao sa biglaang pagtutol ng kanyang master na kanyang mapang-asawa si Chu Ziyu. At inis na sinabihan ni Tao Yao si Meng Dai na pareho naman daw sila ng kanyang senior na wala pang asawa, bakit daw tutol ang kanyang master sa kanyang mga balak na mapang-asawa si Chu Ziyu. At hindi naman nakinig si Meng Dai sa mga hinain sa kanya ni Tao Yao dahil makinig na lang daw ito sa mga payo ng kanyang master. At gumamit ng isang teknik si Meng Dai habang kanyang binalaan si Tao Yao na isang masamang disciple daw ang kanyang senior. Samantalang si Tao Yao naman ay nabigla sa mga sinabi sa kanya ng kanyang master. Dahil hindi naman daw masama ang kanyang senior brother. Isa daw na mabait na tao ang kanyang senior, dahil sa inis ni Tao Yao sa mga sinabi sa kanya makikita ito nga nandidilim ang kanyang mukha sa sobrang galit kay Meng Dai at kanya itong sinabihan na kung bakit daw siya tutol sa pagpapakasal sa kanyang senior o baka ang kanya daw master ang mayroong gusto sa kanyang senior. At ito ang dahilan bakit ito tumututol, at dinadahilan lang daw ng kanyang master ang paninira sa kanyang senior upang pigilan niya ang kanyang pagpapakasal sa kanyang senior. Si Meng Dai naman ay napabuluwak na lang ng dugo sa mga binitawan na mga salita ni Tao Yao at ito ay hindi na makasagot kay Tao Yao dahil parang totoo ang mga sinabi ni Tao Yao patungkol sa kanya. At kanya na lang itong sinabihan na kung hindi ba daw ito naniniwala sa kanyang master. Sumagot naman si Tao Yao kay Meng Dai nga naniniwala pa rin daw siya sa kanyang master ngunit ibang usapan na daw ang patungkol sa kanyang senior. Saad naman ni Meng Dai kay Tao Yao na siya daw at ang kanyang senior brother ay parehong mga pasaway na disciple, at sa kanyang isip-isip na siya daw ay masdong naasar dahil bakit silang lahat daw ay hindi naniniwala sa kanyang mga sinabi, ano na daw ba ang nangyayari sa mundo ngayon. At nagsalita naman si Tao Yao kay Meng Dai na baka daw mayroon lang silang hindi pagkakaunawaan ng kanyang senior, at wala naman daw mga elders at ang mga tagapangasiwa at kahit na ang mga disciples ang hindi pumupuri sa kanyang senior, dahil ang kanya daw senior ay mabait at patas ang kanyang turing sa lahat ng mga disciples at maging sa mga outer court disciples. At wala daw sino man ang nagtataas ng kanilang mga hinlalaki kapag kanila nang binanggit ang pangalan ng kanyang senior. Kung sino man daw ang hindi sumang-ayon sa kanyang senior na siya ay mabait at tama. Ngunit hindi pa natapos magsalita si Tao Yao ay sinabihan siya ni Meng Dai na huwag daw itong maniniwala sa mga umaarte lang na mabait at makatarungan. At dinagdag pa ni Meng Dai kay Tao Yao na huwag daw niyang isipin na makipagtalo pa sa kanya na kanyang master, dahil siya daw ay hindi pwede magpakasal sa tao na iyon kahit na ilang ulit mo pa siyang ipagtanggol, hindi pa rin siya pumapayag na kanyang pakasalan ang tao na iyon. Masyado naman nagalit si Tao Yao at kanyang sinigawan si Meng Dai dahil isa ba daw talaga siyang master ng Yun Sia Peak, at paano daw niya nagagawa ang isang bagay tulad ng pagsira sa isang mag-asawa. Si Meng Dai naman ay nainis na at hindi na lang niya pinansin ang mga sinabi sa kanya ni Tao Yao. Samantala, naghiyawan ang mga elders at ang mga disciples dahil ang ating bida daw ay papunta na sa kabila ng self-inspection bridge. Nasabi na lang ng iba na si Chu Ziyu daw ay kanyang tinapos ang self-inspection bridge na hindi man lang umabot ng 1 oras. Hindi naman makapaniwala si Meng Dai at maging si Tian Jian sa nagawa ng ating bida. At sinabihan ni Tianjin si Meng Dai na ang kanya daw disciple ay walang masamang kaloob-looban, ang kanya daw puso ay kasing tatag sa isang bato. Nagtataka daw siya kung paano niya karaniwan na tinuruan si Chu Ziyu, halos hindi naman makasagot si Meng Dai sa mga sinabi sa kanya ni Tianjin.
At naiinis itong gumagawa ng mga kwento na binigyan lang naman daw niya ito ng ilang mga payo pag siya ay mayroong bakante na oras at ang pangunahin daw nitong lahat ay ang mga sariling mga pag-unawa na ng kanyang disciple. At makikita ang ating bida nga nakatayo na sa harapan ng Heaven's Stepping Staircase, sigaw pa ng mga tao nga nanunood sa kanya na ito na daw ang main event dahil si Chuzio daw ay kanya nang subukang lagpasan ang Heaven's Stepping Staircase, at seryoso namang tinitingnan ng ating bida ang Heaven's Stepping Staircase. At sigaw pa ni Tianjin sa lahat ng mga challenger na ipakita na daw nila ang kani-kanilang mga sarili, sa ilang sandali makikita ang dalawang disciple na lumabas na, sabi pa nilang dalawa sa kanilang master na pupunta na daw sila upang pigilan si Chuzio. At ang isang disciple naman ay kanyang sinabihan ng kanyang master na huwag daw niyang sisihi kapag siya ay matatalo. Sumagot naman ang kanyang master na ayos lang daw sa kanya kung siya man ay manalo o matalo. At ang kalbo naman nga disciple ay naghahanda na upang pigilan ang ating bida, saad pa ng isa pa niya na kasama na disciple na ang kanyang pinsan, nga nasa kanyang pinsan na daw ang lahat dahil isa daw siyang tunay na invincible kung kaya abot kamay na daw niya ang panalo sa araw na ito. At mayroong isang mayabang na lalaki na disciple ang lumabas, at napasabi ang magandang babae nga nakaputi na sobrang kisig daw ng lalaki na iyon sino daw kaya ang disciple na iyan, sabi naman ng babae nga nakapula na ang disciple daw na iyan ay si Gohang, siya ay fiancé ng anak ng Chi families, gusto niyang makuha ang pabor ng Chi family sa pamamagitan ng pagtapak mula sa mukha ng Taiso. At nasa likod na nga ng ating bida ang mga disciples na gustong hamanin siya upang maging ganap na Holy Son, at seryoso nilang tinitingnan ng ating bida sa kanilang harapan. At mayabang naman na sinabihan ng ating bida ang mga disciples na kanyang mga challenger na marami daw pala siyang mga challenger nga nakabuntot sa kanyang likod, at tinignan ng ating bida ang dalawang disciples na babae at lalaki dahil itong dalawa daw na ito ay ang dalawang kambal nga nang galing sa Unlimited Blade Realms, at itong kalbo daw na ito ay ang dapat na isang legendary divine constitution. Tahimik lang daw siya ngayon, pero siya ay napaka-interesante. Nagsalita naman ang isang disciple sa likod ng ating bida at kanya itong sinabihan na mayroong paggalang. Na masyado daw nakaka-offend ang mga sinabi sa kanila ng kanyang brother Chuzio. Nandito lang naman daw siya upang mag-participate sa mangyayaring Holy Sun Ceremony. At sa isip-isip naman ng ating bida habang kanyang tinitingnan sa kanyang likod ang isang disciple na ang tao daw na ito ay masyadong magalang, kaya daw niyang maging magaan sa disciple na ito. At ang isa naman na mayabang na disciple sa likod ng ating bida ay agad niyang tinawag ang ating bida at kanya itong hinamon. Ang ating bida naman nga napalingon sa kanya ay nasabi niya sa kanyang sarili na ang tao din daw na ito ay halatang isa lang palabas pero walang-wala sa ibang nandito. At sa ilang sandali nakangiti naman na lumipad ang kambal na lalaki nga nang galing sa Unlimited Blade Realms, at kanyang sinabihan ang lahat na magsimula na daw sila dahil hindi na daw siya makapaghihintay. At ang kanya namang kambal na babae ay kanyang sinabihan ang kanyang kapatid na hintayin daw muna niya siya. At makikita sa Heaven's Staircase na isa-isa na silang pumunta sa kani-kanilang mga lugar upang harangan ang ating bida sa kanyang pagtawid. At dito makikita ang kambal na mabilis na lumipad, at ang kambal naman na babae ay halos makita na ang kanyang bandang ilalim dahil sa bilis ng kanyang paglipad patungo sa kanilang lugar. At ang kalbo naman at ang isang disciple ay kampante lang sa kanilang paglipad at hindi man lang nagsalita. Napangiti naman ang ating bida habang kanyang tinitingnan ang mga disciples nga nagpapakita ng kani-kanilang kakayahan, hindi daw niya dapat maliitin ang mga tao na ito sa kanilang laban. At mayabang naman na sinabihan ng isang hangal na disciple ang ating bida habang ito ay papaalis, na siya daw ay hindi na makapaghintay na kanya siyang tapusin sa iilan lang niya na galaw. Sumagot naman sa kanya ang ating bida na okay tapusin na lang daw nila ang kanilang laban ng mabilisan. Nagalit naman ang iilang mga disciples nga nakarinig sa mga sinabi ng hangal na disciple sa ating bida. Dahil itong Shanggong family daw ay masyadong arogante simula noong matapos nilang makipag-ugnayan sa Chi family. Sabi naman ng iba pang nanunood na kapag si Chuzio daw ay natalo sa una pa lang na step kay Shanggong Hao, ito daw ay nakakahiya sa buong Taisu Holy Ground. Ang iba naman ay napasabi na ang hangal daw na disciple na iyon ay minamaliit ang hinirang na Holy Son dapat daw turuan ng leksyon ang disciple na iyon. At sa ilang sandali makikita ang hangal nga nakangiti at kanyang sinabihan na ang kanya daw sandata ay isang pamaypay, kung kaya ipakita daw ng Holy Son sa kanya ang pinagmamalaki nitong sandata, at sa kaloob-looban nito ay hindi na siya makapaghintay na wakasan ang buhay ng ating bida.
Nakangiti naman ang ating bida habang kanyang pinakinggan ang kayabangan ng hangal sa kanya, at agad niya itong sinugod ng napakabilis gamit lang ang kanyang kamay at hindi man lang niya pinalabas ang kanyang sandata. Nagulat naman ang hangal sa sobrang bilis ng ating bida at ito ay hindi man lang nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang dalawang hindi kilalang disciple naman pero palaging nasa mga ganitong eksena ay hindi makapaniwala sa taglay na bilis ng ating bida. At makikita ang hangal na pinapawisan dahil hindi makahinga sa pagsakal sa kanya ng ating bida. At nagsaad sa kanya ang ating bida na kung gusto ba daw niyang umakyat dito sa pamamagitan ng pag-apak niya sa kanya. Hayaan daw niya siya na magkaroon ng mga ilang galaw na ipapakita sa kanya. At naglakas pa daw ito na loob na magpakita sa kanyang harapan. Sabi naman ng hangal sa ating bida habang takot at nagmamakaawa na huwag daw niyang atakehin ang kanyang maamong mukha. At nang narinig ng ating bida ang pagmamakaawa sa kanya ng hangal na huwag daplisan ang kanyang maamong mukha, ay kanya itong sinampal sa mukha ng pagkalakas-lakas at ito ay tumilapon, at ang dalawang hindi kilalang disciple naman pero palaging nasa ganitong mga eksena ay natawa na lang sa ginawa ng ating bida sa hangal. At si Tai Suzy naman ay makikita na nakafocus lang sa kanyang ginagawa at ito ay naghahanda sa kanyang ipapalabas na spell, at kanyang ginamitan ng spell ang hangal. Nagulat naman ang hangal dahil ano daw ba itong nakatali sa kanya, at ito ay humihingi ng tulong sa kanyang lolo, at agad na pinitik ni Tai Suzy ang kanyang isang daliri, at makikita ang hangal na tumilapon papunta sa harapan ng kanyang lolo na masyadong nag-alala sa kanyang apo. At nagsalita si Tai Suzy, sabi pa niya na ang dignidad daw ng Taisu Holy Ground ay hindi maaaring ipahiya, ang sino mang gumawa nito ay ipagbabawal. At makikita naman ang dalawang matanda nga nakaupo. Ito ay si Chi Shangshou Chi isang family elder, at si Shanggang Qinghong. At nagsalita naman si Shanggang Qinghong kay Shangshou na ang kanila daw pamilya ay naghahanap ng medyo maganda na son-in-law, upang mangahas na kumilos laban sa Holy Sun dito sa gaganaping Holy Sun Ceremony, at mayroon ba daw kagamitan na Divine Guts ang kanilang napili na son-in-law. Sumagot naman ang family elder ng Chi family na wala daw silang ganoong fan flames na kagamitan at wala daw itong kinalaman sa kanilang Chi family. At nagsalita sa lahat si Tai Suzy na ang Holy Sun daw ay pwede nang magpatuloy sa pag-akyat sa Heavenly Staircase, at makikita na nga ang ating bida na mabilis na umakyat sa pangalawang hakbang, at masaya niyang iniisip ang ginawa niya sa pagmumukha ng mayabang na hangal kanina nga nang galing sa Shanggang family, at hindi daw niya inakala na isa palang bakla ang disciple na iyon nga nang galing sa Shanggang family. At sa itaas naman makikita ang dalawang kambal nga nakaabang na sa ating bida upang kanilang pigilan ang ating bida na makaakyat sa kanilang hakbang. At naghiyawan naman ang mga manunood dahil ito na daw ang kambal kanila ng lalabanan ng Holy Sun, hindi daw katulad ng nauna nga nang galing sa Shanggang family, dahil itong dalawa daw na ito ay isang rank play sa Hidden Dragon rank, nagtataka daw sila kung matatalo ng dalawang kambal na ito ang Holy Sun. Samantalang ang ating bida naman ay napahinto at kanyang tinitingnan ang dalawang kambal na seryoso nga nakatingin sa kanya.